Bakit po ba iniisip ng iba na pangit ang chart ng XRP ETF? Sa unang tingin ng marami sa chart ng kauna-unahang spot XRP ETF, yan po ay ang XRPC, madali talagang isipin na mahina ang naging simula nito. Kung tutuusin, ang candle formation po niya noong day 1 ay parang reserve, hindi maangas, hindi po agresibo at walang explosive na galaw na inaasahan ng karamihan kapag may malaking launch na ganito. Sa unang tingin, parang disappointing, parang ang tahimik, parang walang hype at parang walang kahit anong kakaibang puwersa na kayang magpasiklab ng presyo ni XRP. Pero ang problema sa ganitong mabilis na paghusga ay madalas hindi natin nakikita ang mas malalim na mekanismo na gumagalaw sa likod ng market. At dito po pumapasok ang pinaka-importanting bahagi ng kwentong ito. Ayon po kay Vincent Kennedy, may isang powerful truth sa ilalim ng surface na kumokontra sa narrative na mahina ang launch. Ito po ang klase ng detalye na hindi mo makikita agad sa chart. Pero kapag naintindihan mo, ibang-iba ang magiging pananaw mo sa tunay na lakas ng ETF na ito. Ang sinasabi po niya ay ang $58 million na naitala or na-record po sa first day trading volume ng XRPC. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. $58 million. Hindi lamang ito basta good, hindi lamang ito promising dahil ayon po sa records, ito ang pinakamalakas na ETF debut ng buong 2025 at mas mataas pa kaysa sa Bitwise Solana ETF na umabot sa $57 million. Dito pa lang, ramdam mo na agad na maliwanag ang storyline. Hindi ito mahina, hindi ito underwhelming, at lalong hindi ito disappointing. Sa halip, nag-iiwan ito ng malaking tanong na kung ganito kalakas ang demand, bakit kaya hindi sumabog ang presyo? At ayan po ang siyang ating dapat na himayin. Ngayon ay paano ba talaga gumagana ang isang spot ETF at bakit ito importante? Kadalasan, iniisip ng mga tao na kapag may bagong spot ETF, dapat automatic may fireworks sa presyo ng underlying asset. Pero hindi ganoon kasimple ang realidad or katotohanan. Kapag may nagpapakilala ng bagong spot ETF tulad po ng XRPC, gumagana ito sa pamamagitan ng isang ecosystem kung saan umiikot po ang papel ng Authorized Participants or APs. Kapag bumili ang investors ng ETF shares, hindi lang simpleng share exchange ang nangyayari. May domino effect itong nililikha. Ang mga AP ay kailangang gumawa o mag-redeem ng shares depende po sa demand. At sa paggawa nila nito, kailangan nilang mag-deliver ng aktual na XRP sa ETF o tanggapin ang XRP kapag redemption naman. Ibig pong sabihin ay totoong XRP ang ginagamit dito. Hindi po synthetic, hindi futures at hindi po IOU. Kaya kapag malakas ang demand sa shares, napipilitan po ang ETF sponsor na maglabas ng pera para bumili ng XRP sa open market. Ito ang tinatawag nating net creation at ito ang tunay na bumubuo ng spot demand. Sa unang araw ng XRPC, sa laki ng inflows, hindi po maiiwasang nagkaroon ng substantial na puwersa ng pagbili para punuin ang basket ng fund or pondo. Parang may malaking vacuum sa market na sumisipsip kay XRP mula sa supply. Hindi mo man makita ang immediate price explosion pero sigurado may bigat ang naging epekto nito sa liquidity pool. Ito po ang uri ng puwersang hindi makikita sa candlestick. Pero nararamdaman ito ng market sa mas tahimik, mas mechanical, mas pangmatagalang paraan. Ngayon, kung malakas po ang demand, bakit hindi tumaas ang presyo ng XRP sa day 1? Ito po ang isa sa pinaka-common sa tanong ng mga traders at holders. Kung malakas ang demand ng ETF, bakit hindi sumipa sa XRP? Bakit pa nga siya bumaba? Ang kasagutan ay simple.
hindi po price-driven ang lahat ng mechanism sa ETF ecosystem. May tatlong major players na gumagalaw dito. Yan po ay ang market makers, arbitrage desk, at ang authorized participants. At lahat sila, trabaho ang kontrolin ang volatility, hindi paramihin. Kapag may sobrang inflows, sila po ang siyang nag-a-adjust. Kapag may malaking creation activity, sila rin po ang nagbabalanse ng kanilang exposure. Dahil dito, nagmumukhang tahimik po ang price action dahil parang sinasalupo nila ang impact. Kapag nag-hedge ang market makers, kumikilos po sila para i-offset ang risk. Kapag nag-a-arbitrage ang APs, kumikita po sila sa small price differences. Sila yung silent operators na gumagawa ng ingay sa loob habang mukhang kalmado ang labas. Kaya kahit na bumaba ang presyo ng XRP noong day 1, hindi ibig sabihin na mahina ang demand. Sa maraming pagkakataon, kabaliktaran pa nga. Kapag malakas ang mechanics, mas maraming invisible balancing moves ang nangyayari na kumokontrol sa taas-baba ng presyo. Para itong isang malaking ilog na may malakas na agos sa ilalim pero flat ang ibabaw. Ano naman po ang ibig sabihin ng replenishment pressure at bakit po ito malaking bagay? Ang pinakamatinding insight na binigyang diin ni Vincent Kennedy ay ang tinatawag nating replenishment pressure. Ito ang punto kung saan nagiging interesting ang buong kwento. Sa sobrang laki ng volume noong day 1, ang ETF ngayon ay may obligasyon na punan ang basket nito ng XRP. Hindi po ito optional. Hindi rin ito pwedeng ipagpaliban. Kung kulang ang laman nila kumpara sa dami ng outstanding shares, kailangan po nilang bumili ng fresh XRP at posibleng tens of millions ang halaga nito. Isipin po natin, hindi pa tapos ang impact ng day 1 dahil may kasunod pang spot buying na kailangan nilang gawin. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabi ng analyst na may delayed impact ang spot ETF. Hindi sabay-sabay pumapasok ang pressure. Hindi porket araw ng launch ngayon ay magkakaroon na ng epekto. At ang replenishment pressure na ito ay hindi hype-based. Hindi ito narrative play. Ito ay mechanical, structural, and mandatory demand. Hindi ito basta mawawala kasi gusto natin. Nakaprogram po ito sa mismong disenyo ng ETF. Sa madaling salita, may paparating pang demand at hindi biro ang laki nito. Ano naman po ang dapat nating bantayan dito sa market sa mga susunod na araw? Kung gusto nating makita ang tunay na galaw ng XRPC at ang magiging epekto nito kay XRP, kailangan nating bantayan ang ilang critical na indicators. Una ay ang creation redemption data. Ito po ang barometro kung gaano karaming shares ang ginagawa ng ETF kumpara sa nare-redeem. Kapag mas marami ang creations, ibig sabihin may dagdag po na spot buying pressure. Ikalawa ay ang on-chain transfers papunta sa custodian addresses. Kapag may napapansin tayong malalaking galaw patungo sa kilalang ETF custody wallets, ibig sabihin ay may accumulation po na nangyayari. Ikatlo ay ang ETF holdings disclosures. Ito ang pinaka-transparent na bahagi dahil dito po natin malalaman kung gaano kalaki na ang aktual na XRP na hawak ng fund. Kapag tuloy-tuloy po ang pagtaas nito, malinaw na may structural demand na nagpa-flow sa ecosystem. Lahat ng ito, kapag pinagsama-sama, nagbibigay po sa atin ng mas malinaw na larawan na hindi po makikita sa simpleng chart. Ano naman ang totoong kahulugan ng ETF debut na ito para kay XRP? Kung pagbabasihan natin ang surface level visuals ng chart, oo, mukhang mahina ang day 1. Pero kung pakikinggan natin si Vincent Kennedy at kung iintindihin natin ang mechanics, makikita po natin na mali ang assumption. Ang $58 million na launch volume ay mas malakas pa kaysa sa lahat ng ibang ETF launches ngayong taon. Hindi ito maliit na bagay. Hindi ito symbolic lang.
Ito po ay tunay na demand backed by real mechanics. At ang pinakamalaga, hindi pa tapos ang demand cycle na ito. Sa katunayan, nagsisimula pa lamang. Ang perspective na ito ay may malaking epekto sa mga traders, investors at saka holders. Ang nakikita ng mata ay hindi laging kompleto. Ang totoong kwento ay nasa ilalim, sa liquidity, sa supply pressure, sa basket replenishment at sa market structure. At dito, malinaw po ang mensahe. Hindi po ito false start. Isa itong matibay na foundation. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung ako po ang tatanungin, ang XRPC launch ay hindi dapat tinitingnan bilang isang chart event. Ito po ay dapat ituring bilang structural milestone. Marami kasing traders ang sanay tumingin sa candles para maghanap ng big moves. Pero hindi ganoon gumagana ang ETF ecosystem. Ang galaw nito ay mas malalim, mas mabigat at mas pangmatagalan kaysa sa hype-driven price action. Kapag ang isang ETF ay nagsiset ng record na strongest debut of 2025, hindi mo ito dapat baliwalain. Lalo na kung ang underlying asset ay sa XRP, na isang asset na matagal nang kilala sa pagkakaroon ng malalaking accumulation phases bago sumabog sa presyo. Sa totoo lang, mas gusto ko ang ganitong klaseng simula. Tahimik pero mabigat. Hindi explosive pero punong-puno ng demand. Hindi pang hype kundi pang long term. At kung tama po ang basa ni Kennedy, ang mga paparating na araw at linggo ay maaring maging mas mahalaga kaysa sa mismong launch day niya. Dahil kung totoo nga ang replenishment pressure, maaring hindi pa natin nakikita ang tunay na epekto ng ETF na ito. Kaya para po sa atin na matagal nang sumusubaybay kay XRP, napakalinaw po ng mensahe rito. Huwag ka magiging surface level. Ang totoong galaw ay nasa ilalim. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Maraming salamat sa panunood.